Breaking news. Kasalukuyang nakahimlay ang mga labi ng Santo Papa sa tirahan nito sa Vatican, April 22, 2025. Makikita natin na payapa, tahimik, at nakahiga ito sa isang simpleng kabaong na gawa lamang sa kahoy. Marami ang nagbibigay ng kanilang pagmamahal, dasal, maging lungkot para sa namayapang Santo Papa. Pero, kabaliktaran ng katahimikan at kapayapaang ito, uugong ang isang maingay na usapan. Mag-uumpisa ang mga bulong-bulungan at aangat ang isang importanteng katanungan. Sino kaya ang susunod na Santo Papa? This is actually very interesting. Miski ako, na-curious ako dito with the way it is, paano yung mga procedure. And I think it's something na dapat matutunan din nating lahat. Dahil nalaman ko na maraming mga, kumbaga, contenders or kandidato, kumbaga. Isa sa kanila ay ang sarili nating kababayan na si Cardinal Luis Antonio Joaquim Tagle. I'm sure marami sa inyo ang familiar sa kanya. Isa siya sa mga sinasabing may mga articles sa front runners para maging susunod na Santo Papa. Mamaya-maya ay iisa-isahin natin itong mga front runners na ito. Ito yung importante ha. Hindi natin pwedeng ituloy itong diskusyon na to na hindi pinag-uusapan kung sino at ano yung naging buhay ng namayapang Papa na si Pope Francis. Kailangan nating malaman, ano ba yung mga katangian niya, di ba? Na maaaring hanap-hanapin para sa susunod sa kanyang yapak. Importante yon. Doon iikot yung usapan. Nakikita ko din kung sino si Santo Papa kasi yun yung hinahanap ng mga tao Yun yung gusto nilang sundan or kontrahen. Depende sa kung ano yung pinaniniwalaan ng mga cardinals. Okay. Ang mga katangiang minahal kay Pope Francis. I think, isa sa mga unang nakita ko po, yung kanyang humility. And ako, hindi po ako relihiyosong tao, pero nakikita ko palagi. Nakikita ko, na kahit hindi ka Kristiyano, marami nagmamahal kay Pope Francis. I remember seeing this article, March 20, 2008 siya. Nakita ko yung mga balita kung saan ang Santo Papa Actually, hindi pa siya Santo Papa nito, pero humalik siya sa paa ng mga taong sinusubukang lagpasan yung kanilang adiksyon. Grabe, sa Buenos Aires ito. Noong mga panahong ito ay, sana tama po pagkakabanggit ko, si Jorge Mario Bergoglio pa lamang siya. Napakasimpleng bagay, paghalik ng paa. Pero malakas yung sinisigaw nito tungkol sa kung sino ba siya, hindi bilang isang Santo Papa, kung hindi isang tao. At hanggang sa pagkamatay nito, isinabuhay niya ang humility na to sa paghimlay sa isang napakasimpleng kabaong. Isa pa sa mga pinakamagandang katangian ng Santo Papa, para sa akin, very global yung kanyang pananaw. Hindi lang siya, I hope you don't take it the wrong way, pero hindi lang siya para sa Katoliko. Diba? Nagsasalita siya para sa lahat. The Pope spoke about climate change. Yung mga homeless, mga refugees, kahit na may mga magagalit sa kanya dito. Sabi niya, ang simbahan ay hindi tahanan para sa iilan lamang. Ito ay tahanan ng lahat. Napakaganda. And it brings me doon sa sinasabi ni Jesucristo na, love your neighbors. Kahit ibang paniniwala nila, kahit hindi kayo parehas, mahalin mo sila. Ang ganda, di ba? Isa sa mga pinaka-controversial, I think kailangan natin pag-usapan to. Kasi, pero dahilan kung bakit maraming nagmamahal kay Pope Francis, hindi lang ng mga tradisyonal na Katoliko, ay ang pagsasalita niya kagaya na lang sa mga issue ng LGBTQIA+. And I could clearly remember kung paano nag-react ang lahat sa aking mga newsfeed noon, sa pagsabi niya ng kung ang isang tao ay gay at hinahanap niya ang Panginoon, hinahanap niya yung pagmamahal ng Panginoon, at mabuti naman siyang tao, sino ako para humusga? Kahit na Santo Papa siya, sino ba ako para humusga? Itong quote na to, yung who am I to judge, also spoke of his humility, na kahit Santo Papa siya, he never felt like he was above anyone. Makikita mo yun Madalas nating sinasabi yung WWJD. Familiar kayo dyan? What would Jesus do? Kung tatanungin kayo,
Ganito ba ang magiging reaksyon ni Jesus sa mga global issues kung nandito ang katawan tao niya sa lupa? Anyway, bakit ko binabanggit to? Nasabi ko na dahil importante ang papel ng mga katangian ni Pope Francis kung paano pa pipiliin ang susunod na Santo Papa. Maaaring gusto nilang ituloy or maaaring gustong baguhin. Ayan yung usapan palagi. Kumbaga parang sa Amerika, kung mamimili sila ng presidente, may liberals, may progressives, and may conservatives. Mamaya pupuntahan natin yung mga salitang yon. Conclave. Para sa mga hindi pamilyar, ang conclave, sa madaling salita, ay parang election process. Actually, hindi election process kasi sinasabi nila na ang Panginoon or ang Holy Spirit ang namimili sa susunod na Santo Papa. Ang ibig sabihin daw, ay may mga nakita ko na parang isang kwartong nakalak or parang isususi. Parang ganun yung translation ng conclave. Ang sabi, meron daw 252 cardinal sa buong mundo. 137 lamang daw ang pwedeng bumoto under the age of 80. So, nabawasan. Ayon ito sa Universi Dominici Grekis. Mag-uumpisa raw ito 15 days matapos mabakante ang posisyon. So, paano nag-work itong conclave? Dadalian lang natin to ha. Sobrang interesting nito sa akin na gusto ko siyang gawin ng hiwalay na video. Ang ganda. Ang ganda ng proseso. Naaano ako, talagang curious ako dito. Anyway, ang mga cardinal daw, 2 beses boboto sa isang araw. Napakahirap na proseso nito. Napakamabusisi at hindi pwedeng, ito yung kilala, ito yung piliin natin, di ba? Talagang kailangan nilang pag-usapan ng matindi to. Ilalagay raw nila ang kanilang mga balota sa isang plate bago ilagay sa isang special urn. Tapos sinusunog daw nila itong mga boto nila hanggang sa ulit. At hindi sila umaalis hanggang hindi natatapos. Meron pa akong nakita sa susunod natin didiscuss to, pero may tumagal ng 3 buwan. 3 taon ata yun. Yung botohan. Ganun katagal. Diba? Kailangan daw na may 2/3 kasi na boto para ma-elect ang isang pope. Ang mga cardinal ay sworn to secrecy. Hindi nila pwedeng sabihin yung naging proceeding nila dito. Kada cardinal magsusulat ng pangalan, nakalagay daw dito, Eligio in sumum pontificiem, or I elect as supreme pontiff, tapos kung sino yung pangalan. Kunyari, Cardinal Tagle. Ilalagay ng mga cardinal sa altar at magsasabi, I call Christ the Lord as my witness and judge that my vote is cast for the one I believe before God should be elected. Panginoon pa rin, no? Yung nasa sentro ng botohan na ito talaga. Merong pelikula recently, napakarami nitong awards. Napakaganda sa totoo lang. Yung Conclave, yun mismo yung title. If gusto nyo mas maintindihan, take note lang that this is fictional, pero makikita nyo yung idea kung paano siya nangyayari. Ang ganda! Ang daming awards itong pelikulang to. Ngayon, pag tama na yung boto, nakapag-decide na sila, tatanungin yung binoto. Tinatanggap mo ba itong posisyon? Mahirap isipin yan di ba? Napakabigat na trabaho nito. I don't think lahat sila gusto-gustuhin tanggapin ito. Di ba? So, kailangan tanungin. Dito ngayon, papasok yung mga nakikita nyo sa mga balita. Yung usok doon sa chimenea. Pag-uusapan natin sa susunod Pero iba-iba yung kulay nun. It's a fascinating process. Kung gusto nyong i-discuss natin ng malalim yung conclave, comment nyo sa ilalim. The possible next pope. Maingay ngayon ang usap-usapan sa mga posibleng susunod na Santo Papa. Sa dami ng mga diskusyon, may mangilan-ngilang mga pangalan ang parating lumalabas. Kagaya na lang ni na Cardinal Angelo Bagnasco, galing Italia. Kilala daw siya sa kanyang strong leadership at tradisyonal na mga paniniwala. Ganito rin si Cardinal Matteo Zuppi, isa ring taga-Italia, kilala sa kanyang advocacy for peace and social justice. Marami pang iba. Paulit-ulit yung mga pangalan, may mga frontrunners. Pero sa atin ang pinaka-pinag-uusapan ay ang mismong kababayan natin na si Cardinal Tagle. Pero hindi lang sa atin pinag-uusapan to sa ibang bansa din, kung maliligaw kayo sa Expo, talagang pinag-uusapan din siya. Balikan natin ngayon yung mga pinag-usapan natin kanina. Nasabi ko yung mga characteristics nitong si Pope Francis, yung mga pinaglalaban niya. Sinasabi nila na si Cardinal Tagle raw ang may pinakamalapit na paniniwala at pinaglalaban kay Pope Francis. So mga nagmahal kay Pope Francis, it's highly likely
na siya yung pipiliin. Si Cardinal Luis Antonio Tagle, ipinanganak noong June 21, 1957 sa Pilipinas. Naging kardinal noong November 24, 2012. Kapag nagbabasa ako ng mga komento, mga articles, ang isang key feature kung bakit posibleng si Cardinal Tagle ang susunod sa Santo Papa ay dahil sa karisma nito. Pinanonood ko rin, magaling siyang magsalita. Kumbaga parang mababa yung loob, parang ganon. Kaya raw nito magpatawa at magpaiyak sa misa at the same time. Ganun yung nakikita kong mga komento. So parang magaan siya. Nakafocus din siya sa mga nasa laylayan na tinatawag. Yung mga marginalized. After all, sila ang pinaka-nangangailangan sa gabay ng Panginoon, di ba? Sabi nila rin, no, na siya raw yung tulay, yung bridge sa pagitan ng traditional at progressive factions. Ano ba yung traditional at progressive? Nandyan yung abortion, LGBTQ rights, nasa gitna itong si Cardinal Tagle. Kaya marami ang may gusto na siya rin. That being said, malapit din siya. Kaya sa sinusuportahan, siya daw yung pinakamalapit dun sa mga paniniwala ni Pope Francis. Sabi nila na kung panahon na para sa isang Asyano ang maging Santo Papa, given no na napakarami nating miyembro ng mga Kristiyano sa Asia, malaki talaga ang kanyang tyansa. Definitely, na isa si Cardinal Tagle sa mga paborito o frontrunner, may mga articles sa pagka-Santo Papa. May isang punto pa na siya daw yung pinili na sumunod sa yapak ni Pope Francis. Merong punto noong 2015 kung saan sinabi niya, ilalagay ko lang to. The harsh words that were used in the past to refer to gays and divorced, separated people, the unwed mothers, in the past, they were quite severe. Many people who belong to those groups were branded and that led to their isolation from the wider society. Ito yung nagpapakita, no, na bridge siya ng traditional at saka ng progressive na Katoliko. Nilagay ko lang. Mahaba pa at marami pang pwedeng mangyari bago mapili ang susunod na Santo Papa. Pero kung ako po yung tatanungin hindi dapat piliin ang Santo Papa dahil lang sa kung ano yung kulay ng kanyang balat. Dahil lang sa Pilipino siya or taga-Africa, diba? Kung hindi sa kapasidad niya na ipasalupa ang pagmamahal ng Panginoon. Ayan ay aking opinion lamang po. Pero tatanungin ko kayo, para sa 1,000 Gcash giveaway natin, sagutin niyo ang aking katanungan. Ano ang mararamdaman mo kung si Cardinal Tagle ang magiging susunod na Santo Papa? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento. Sapiens.